Gabi kanatong tanan mga kaigsuonan ani ata karon sa ato ang SOL1 or SOD1 Lesson 1 para ni kadtong mga nga nakahuman na og divine appointment din nag-process na pod sa post-encounter or post-divine appointment lesson 1 to 10. So, mahuman na ka o post-divine appointment or post-encounter, muna siya mga kaigsuonan ang lesson. Ang title sa ato ang message o sa ato ang leksyon ni ining kagabion mga kaigsuonan is kaluwasan, salvation. O sa dili pa ta magsugod, mag-ampo sa kita. Amahan nga langit nun, nagadol kami kanimo, nagahangyo sa imong presensya pinagi sa balang espiritu nga makiguuban kanamo karon. Hatagi kami og langit nung kaalam mo Dios, aron amo gayud kining masabtan nga leksyon ug maaplikar namo sa among tagsatag sa kakinabuhi. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Hesus, among Ginoong manluluwas. Amen. So, sa ako nagkikaingon ang ato ang leksyon karon mga kaigsuonan is about kaluwasan, about salvation. Ang ato ang teksto is kining common jud kaayo nga teksto. John 3:16 to 17. Siguro memorize na ninyo. Nag-ingon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever would believe on Him should not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him." Ang Diyos na higugma ngayon sa tibuok kalibutan. Ang ginamin nga kalibutan ini mga kaigsuonan kita. Nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Nga sa pagkaagi niya na kung kita mutuo sa iyahang anak nga si Jesus Christ, dili gayud kita malaglag, kung dili makabaton, makaangkon kita og kinabuhing walay katapusan. Tungod kay ang Dios wala nagpadala sa iyang anak nga si Jesus Christ dinhi sa kalibutan aron nga pinaagi kaniya kita malaglag. Kung dili iyang ipadala si Jesus dinhi sa kalibutan aron nga pinaagi kang Jesus Christ kita makaangkon og kaluwasan. Unay usa ka nindot kaayo nga pinakadako nga gasa sa Ginoo diha sa ato ang kinabuhi. Ang Ginoo mohatag kanato og mga material nga butang. Mohatag siya kanato og material nga mga blessings, pagkaon nga tag-adlaw, maayong panglawas, unsa pa na no? Mga butang niini nga kalibutan pwede kaayong ihatag sa Ginoo sa ato. Kaya ang Diyos nato nagasaad man yun nga sa iyang pagkamangginatagon, muhatag siya kanato sa mga butang nga ato ang gikinahanglan. Pero kabalo ba mo nga ang pinakadako o pinakaimportanteng gihatag sa Dios kanato is maoning kaluwasan. Dili ng kwarta. Uban nangandoy nga naa sila'y kwarta, naa sila'y mga daghan nga bulawan. Pero bisan tapukon nato ng daghan kayong bulawan, tanang bulawan sa tibuok kalibutan ato ang tapukon ihatag sa imuha, mas dako pa ang kaluwasan nga gihatag sa Dios kanato. Muna nga kining nga leksyon karon importante kayo aron atong masayran nga dapat mauni ang tinguhaon nato sa ato ang kinabuhi. Aron nga kabalutan kung sa'y mas importante o kung sa tong dili kayo importante. Ang pagkaon matag adlaw nga gihatag sa Dios kanato importante usab kayo. O walay pagkaon of course di ta mabuhi. Pero mas importante kining kaluwasan nga gi-offer sa Ginoo sa ato. Kay kung wala ni makunsa man ato ang mga kwarta kahabtangan niini nga kalibutan. So salamat sa Dios nga siya naghatag kanato niini nga kaluwasan tungod sa iyang abundansya kaayo nga grasya. Usa ni grasya? Grace is God's mercy
given to those who won't deserve it. Usa kini kakaluoy sa Ginoo nga iyang gihatag kanato bisan pag dili ta karapat-dapat nga mudawat niini. For example, mga kaigsuonan, nagtrabaho ka sa munisipyo. Then sa ibang pagtrabaho sa munisipyo, pagka 15-30 sa bulan, kinsinas, mudawat ka sa imong sweldo. Technically speaking, kana imong sweldo di na grasya. Nga naman, tungod kay imo na siyang gihaguan. Remember that grace is something nga ihatag sa imuha nga wala nimo haguin. And dili pa jud ka karapat-dapat nga modawat ni ana. So, ang grasya diha kung nanrabaho ka unya gitagaan ka gi-compensate na siya sa City Hall o sa munisipyo o kaning imuhang sweldo, ang grasya diha is katong abilidad nimo nga makatrabaho pa ka. Maayong panglawas nimo nga makatrabaho ka. Ang kaalam nga gihatag sa Ginoo nga na-perform nimo imong trabaho. Muna ang grasya diha kay di pa kay deserving niya na. Pero ang sweldo nga imong nadawat, no, technically katong sweldo nga imong gigawa, deserving man kani ato. So dili to siya ma-appeal nga moto siya ang grasya. No, dili technically, no? So ang grasya nga gihatag sa ato sa ato ang kaluwasan, gihatag sa Dios kanato is something nga dili nato ma-deserve. Something nga kung buot sumayon di gyud dapat ta mo angkon niini tungod kay makasasala kita. Tungod kay mga tao kita nga nagsubay sa ato ang kaugalingong kabubuton sa una. Pero salamat sa Dios nga siya namatay alang kanato. O siya naghatag kanato niining libre nga kaluwasan. Iyahang gigasa. Grace, no? Kung yung grace or grasya, nagagikan kini siya sa pinulungan nga kares. Pinulungan nga Grigo nga kares. Tungod kay atong mahinumduman nga kung maghisgot ta og balaang kasulatan, ang Old Testament gisulat kana siya sa Hebro, partly ana Aramaic, unya ang New Testament gisulat kana sa pinulungan nga Grigo. So muna nga pagsulat dinhi sa New Testament nagisgot diri og grace, ang Greek word niya na is charis. Charis means beauty or attractiveness. Siguro na mo'y kaila nga ang pangalan charis or charis. No? Ambot pasabot ana is beauty and attractiveness. So, na mga pangalan diha nga grace. No? Kabalo na mo sa inyong meaning sa inyong pangalan. Grace is gihatag sa Ginoo sa ato. Iyahang gihatag ni nga libre. Meaning kung minutag gihatag dili kinahanglan nato nga trabahoan. Klaro na ko na. Ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa ato dili kinahanglan nga ato ang trabahoan. Klaro kayo ang John 3:16 nga ang kaluwasan ang gibutang dito those who believe on Him. Wala man gibutang dito those who believe and work. Ang gibutang dito those who believe on Him should not perish. Dili malaglag, dili mahanaw, kundi makaangkon sila sa kinabuhing walay katapusan. So, ang ato ang pagkakita taliwala sa atong pagka makasasala pakamatarong kita sa Dios pinaagi sa iyahang grasya. Muna nga ang Efeso 2:8 nag-ingon tungod sa grasya kamo nga luwas dili pinaagi sa inyong pagtuo kundi gasa kini sa Dios. So kung gasa man, no, murabag nag-birthday ka na ay nihatag nimo birthday gift, lain po kayo no, nga nimo hatag nimo birthday gift kunya tan-aw nimo kung sulay sulod atong gisudlan nga box sa birthday gift, pagtan-aw nimo, uy hala, gitagaan mo kung sapatos nga tag 2,000. Kuha nimo dagan ni kasi mong kwarto time sa may bayran ta ka sa sapatos nga imong gihatag kanako nga balor og 2,000. Dili. Di ba? Tungod kay gihatag dili na kinahanglan imuhang bayran.
So, all the chastisement that a sinner nga ginahimo sa usa ka sinner nga siya unta ang masilutan, ang Ginoo ini maoy ni angkon aron nga siya dili na mapahitumpawak sa impierno. Ingon ana kanindot ang plano sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ingon ana ka mahigugmaon ang Dios sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Nga kini nga klase nga paghigugma sa Dios dapat muhatod ni kanato sa ato ang pag-alagad kaniya. Usahay mo ingon po sila nga, dili na pwede na winita pastor, di na ta mo trabaho pastor kay luwas naman ta. Remember nga sa Efeso 2:8 giingon dito nga kita nga luwas pinaagi sa pagtuo. Pinay sa grasya. Yang atong indes is pagtuo ra gyud. Okay? Pero in verse 10 of Ephesians 2, gibutang dito, for we are created for workmanship. Meaning, mutrabaho gyud ta. Pero mutrabaho ta, dili tungod kay gusto pa ta maluwas. Mutrabaho ta tungod kay naluwas na ta. Ang pagtrabaho nato is dili bayad para sa ato ang kaluwasan. Ang pagtrabaho nato is pasalamat nato tungod kay kita nakaangko na sa kaluwasan. Mura ba ka ng tao bitaw nga buutan? Tungod kay buutan siya, estudyante for example, tungod kay buutan siya, mo eskwela gid siya. Dili tungod mo eskwela siya aron mahimo siyang buutan. So kita po dili ta mo trabaho aron maluwas ta. Mo trabaho ta tungod kay naluwas na ta. Pasalamat na nato sa sakripisyo nga gibuhat sa Dios dito sa cross sa Kalbaryo. Usahay lang ma-misinterpret nato kay ang mga tao basta libre man God, mura wa kay value. O kana ba ay libre man ning kaluwasan, di mo na kuban kupo magbuhat sa mga butang o wala nahimutan sa Ginoo, magbisyo, manugal. Wala ta kasabot kung iyon ana ang ato ang pagtan-aw sa kaluwasan. Remember, salvation is free. But it cost the life of our Lord and Savior Jesus Christ. Libre siya pero dili siya baratuhon. Grace is not cheap. Dili siya 5-5. Dili siya kada bang baratuhon. Grace is so sacred. Grace is so precious. Salvation is free, but it is so precious. Usa ka mahalon kaayo nga butang tungod kay imagine ang Dios sa langit ug sa yuta maoy nagtubos sa iyang kaugalingon, maoy nagsakripisyo, maoy nagpasakit, maoy niangkon, maoy namatay, maoy nagsakripisyo para sa ato ang tagsa-tagsa nga kaluwasan. Kung dili buot pasabot nga tungod kay luwas na ta, libre ta mubuhat sa unsay gusto nato kay luwas naman ta. Still remember, luwas na ta, naapay kabubuton ang Ginoo nga gipabuhat sa ato nga angayan natong pagkasundon. So, sa maning kaluwasan, salvation is the process by which a man is ransomed from the enslavement of sin through the atoning work of Jesus Christ on the cross of Calvary. Kanang kuane, proseso ni siya. Diin ang tao nga naulipon na ngadto sa pagpakasala. Gitubos ni Jesus. Pinaagi sa iyahang malingkawas nun nga gihimo didto sa cross sa Kalbaryo nga nakaangkon kita og kaluwasan. In conclusion, His saving grace is so precious that God, with all His power, could not find any other way to redeem us but through the blessed blood of His own Son. Imagine, no? The Father could have given
anything in this world nga maoy iyang gamiton para muluwas kanato. Pero nasayod ang Father, no, nga ang solusyon yun is si Jesus Christ. So that's another reason nganong si Jesus Christ, ganong tao, nganong dili hayop, nganong dili butang. Of course, na leksyon na, pero that's another reason. But for this evening, dapat nato kasabtan nga bililhon kayo ang kaluwasan. Ka imagine anak gid niya, bugtong wa nila pang anak niya, pinalangga kayo niya ang anak, maoy nagpatulo sa dugo para nga mo'y muhugas kanato sa tanan nato nga mga kasalanan. Through Jesus, everything that man lost in paradise was restored back to him through faith. Tanan nga wala nato sa paraiso, pinaagi kang Jesus Christ, mahibalik kanato diha sa ato ang pagtuo. Apan, no, sa laing bahin, walay tao nga maka-enjoy sa iyang kinabuhi diha sa espirituhanong kadato niini without first admitting the condition nga siya makasasala. Accepting Christ's sacrifice on the cross and believing on Him only is the only thing na dapat natong i-invest diya sa atong pagpadayon o pagpangalagad sa Ginoo. So, ining si manaha mga kaigsuonan, tanawa pag-ayo ang imong kaugalingon. Pasig naa pay mga any simple ways nga nagpabilin nga wala nimo makumpisal sa Dios. Kung naa man gani, anang tanan ato ang i-renounce, unya ato himuon ang tanan natong mahimo. Pinaagi sa grasya sa Ginoo o sa gahom sa Espiritu Santo nga magakos nato ang kinabuhi ingon nga luwas na og atong masabtan nga adunay gi-intend nga plano ang Dios diha sa atong tagsatag sa kakinabuhi. So moto mga kaigsuonan ang ato ang listen for the doctrine sa SOL 1. So ay sad ko kay ang SOL mga kaigsuonan, paano ni siya, ang SOL is duha na, part 1 and part 2. So nahuman na to ang part 1, mo proceed ta sa part 2. So ang part 2 na to nga lesson sa seminar ni ini magisgot ta og pamilya. Wow, mga kaigsuonan, nindot ni nga topic because musugot kag sa dili you belong to a family. At ako sa kanato, pwede na kay pamilya or ikaw kabahin sa usa ka pamilya. Genesis 1:28 nagingon, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground. Sa ato pa mga kaigsuonan, gipanalanginan gidaita sa Dios. Si Adan o sa iba, ang primerong tao sa tibuok kalibutan, gipanalanginan sa Dios o gisugo sa Dios nga dapat maging fruitful. Unya, dapat mo increase ang ilahang fruits. Okay? Then, sa ilahang fruits, mapuno ang tibuok nga kalibutan o dili lang mapuno, kundi kana bang ma-subdue yun, ma-overpower. So, kailangan nga ato ang i-dominate ang mga naanini sa kalibutan, apil na ang mga tanang mga tanom o tanan nga mga mananap or anything nga nagalihok ni ining kalibutan. So, God's plan for our family. Iksoon, naay plano ang Ginoo sa imuhang pamilya o nga dapat imuhang masabtan. Ikaw, napakay plano sa imong pamilya. Ang Ginoo ra ba naay plano alam sa ato ang pamilya? When we talk about the family, God established a foundation
Matthew 7:24 to 27 nag-ingon, the Lord said, the foundation of the home is hearing, keeping, and doing. This combination of the three elements is as strong as when you put bricks, sand, and cement together to lay the foundation. Matthew 7:24 to 27 mga kaigsoon na nag-isgot kini sa usa ka tawo nga nag-build siya og balay apan dasan nga tungod kay gi-build niya ang balay sa buhangin. So niabot ang hangin, niabot ang ulan. So kadto nga balay nabanlas siya. Apan adunay usa ka tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Niabot ang kusog kaangay yung hangin, niabot ang bagyo, ang ulan. Wala siya matarok. O ang teksto nag-ingon nga, si kinsa kadtong patalinghog sa pulong sa Dios og nagtuman sa gisulti sa pulong sa Dios. Mahisama siya niining usa ka tawo nga nagahimo og balay ibabaw sa bato. Apan kadtong tawo nga dili makabati sa pulong sa Ginoo, dili manimati sa pulong sa Ginoo, o dili mo obey, may sama siya sa usa ka tawo nga nagtukod sa balay dito sa balason nga lugar. Na pag-abot sa hangin, pag-abot sa bagyo, mabanlas. So mga kaigsunan, dapat ang ato ang panimalay, take note, ang original nga purpose sa Ginoo sa atong panimalay is panimalay nga lig-on. Panimalay nga pun strong ang foundation. I remember mga 20 plus years na aminyo ko sa ako ang asawa ug ang amo ang team song is kadtong kanta nga Household of Faith. O gina no? Wedding anniversary mi amo anang ginakanta. Usa kita sa mga favorite songs nako. Ug ako nang gina-share sa ako ang mga anak tungod kay kana nga kanta diha mi nagkuhugop o kusog sa message ni ana alang sa pagpundar namo sa usa ka lig-on nga panimalay. And I believe dili lang na para sa amoa. I believe para na sa imuha. Una importante kay igsoon nga mabasa jud kag Biblia. Importante kay na may uban nga di ayot di papasahod ang Biblia kay makabuang daw. O dili magbasa ang Biblia kay unsa pa na dili balik na. Dapat magbasa kitang Biblia kay the Word of God na siya. Ug muna ang pinaka-strong foundation na to diha sa ato ang pagpundar sa ato ang panimalay. Ang Diyos dunay plano sa ato ang panimalay. God created marriage. Genesis 2:18. Nakita nimo nga diha nga for this reason a man will depart from his father and mother and be united with his wife. Makita nimo diha mga kaigsunan nga giplano gid ay sa Ginoo nga mapundar ang pamilya. Giplano gyud sa Ginoo nga malig-on ang pamilya. God created man with the capacity to feel attraction to the opposite sex. Man towards woman and woman towards man. In fact, mga kaigsunan, kasal mo ng mayor, di ba? Okay na po na, legal na nga pagkasal sa mayor. Kasultihan ta mo. Dapat masabtan ninyo nga ang gitagag authority sa Ginoo originally in matters of marriage that is given to the man or woman of God. Because marriage is not political. Marriage is godly. In Genesis 1:28, nakita nato nga kung ang banag asawa mupuyo lang yun, no? In full harmony sa prinsipyo nga nalatid sa balaang kasulatan. Gisaad na diha gyud nga naay fruitfulness, ang usa ka panimalay, naay multiplication, unya naay lordship. So God set guidelines. Naka-set po ang Diyos o guidelines, no? Kita nimo na siya sa Genesis 2:15 to 25. Nag-set ang Ginoo o guidelines. Di na lang ako napasawag sa tang, but in verse 15, ang guidelines sa Ginoo nga gibutang diha is that man should provide for his home and protect his
family. Mo gina responsibility sa bana nga siya mo provide sa mga pagpanginlang sa balay. No, pero sa ato ang kultura karon mo tabang na maging ang asawa. Usay kali ang asawa pa maoy mas dakog contribution no sa para sa pag-provide sa pagpanginahanglan sa pamilya. Nindot na no nga senaryo nga magtinabangay ang banag asawa alang sa pagpalambo sa ilahang ginapundar nga panimalay. Pero basically trabaho gina siya sa lalaki. Kung ikaw lalaki karon ikaw bana karon unya imong asawa na trabaho ikaw walay klarong trabaho paningkamot gyud og diskarte. Daghan kaayoy gihatag ang Dios nga talento kanimo. Daghan kaayoy resources nga gihatag ang Dios kanimo, i-discover na para makapangita jud ka og panginabuhian. Ayo pagsalig intawon sa imong asawa kung lalaki ka. No paningkamot gyud kay remember ikaw gyud ang primary nga gihatagan sa Ginoo as guidelines nga mo provide sa pagpanginahanglan sa imuhang panimalay. Verse 15. Verse 16 and 17, makita na to diha that man should be obedient. He should be obedient. Okay? Obedient siya sa Dios. Muna, dapat ang lalaki mao kinay mag-lead sa balay sa devotional. Munay mulid sa balay nga ang mga anak dalon gyud sa tiilan sa Ginoo. Unang makita na to karon daghan kaayo mga panimalay nga ang bana walay pakialam sa pagtubo sa mga anak spiritually. At karon dapat mabalaan niya to mga lalaki nga atoa ginang primary responsibility to bring our whole family, atong asawa o atong mga anak nga silang tanan mga langgan sa Ginoo. That's our primary role. Ingon nga husband, ingon nga father. Then, dapat natay fellowship sa Ginoo. Verse 18. Of course, fellowship sa Ginoo o fellowship nga close diha sa ato ang asawa o sa ato ang mga anak. Verse 19, man determines his family's destiny. Ang lalaki gyud mooy muhatag og direksyon asa niya dalon ang iyahang tibuok pamilya. And of course, the primary direction is dalon gyud niya padudong sa langit. Dalon niya sa dapit nga gustong ipadala sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Verse 24, no? Kinahanglan nga proteksyonan pod ang intimacy. Labaw na ang intimacy as husband and wife. Importante kayo igsoon nga ang bana ug asawa dili magkalasay no ang ilahang relasyon. Na usahay perti ka loving kaayo pagbangko pang kaminyoon maabot ng 5 years wala na. Maabot og 10 years wala na ilami. Dapat mag-anam ka taas ang pagkuyog ingon sa banag asawa, mag-anam gyud kalami, mag-anam katamis ang panagkauban. Naikanta niya na sweeter as the years go by. Dapat mauna ang characteristics sa mga pamilya nga Kristohanon. Amen. Amen. Then verse 25 makita nato diha nga dapat na ay transparency. Na ay transparency sa ilang mga transactions. Ang cellphone ako, anytime pwede na ma-check sa akong asawa. Cellphone sa akong asawa, anytime pwede na ako ma-check. Kaya kung naanagali na kita-taguan diha nga cellphone, ring na, kunya di na, muat laban ng mulakaw dito ang imong partner sa layo, na murag na kita-taguan, wala na yung transparency. Then, unless imong ba na military, intelligence, pwede na na, kaya naman sila yung mga sekreto nga possibly communication. But under normal relationship as husband and wife, dapat ang mata ko sa na ay transparency. Sa gibati, i-share ngadto sa asawa or ngadto sa mga nahiubos, i-share nimo imong kahiubos. Kalipay ka, i-share nimo imong kalipay sa imong asawa or bana. Transparency is the key. So the importance of a family. Okay? Luke 14:27-30 nagingon nganha nga ang message diha mao nga naay divine guidelines. Marriage is one of the greatest blessings.
especially when you understand that the blessing of God is enriching and does not bring sadness to our lives. In other words, God will keep you from ending up in separation. So, dapat lig-on ang panimalay. Tanaw kag mga salida karon ra ba sa kining TV? Kami wagid mi si tan-aw anang wagid mi kalibutan anang ABS-CBN or GMA or what kay daghan ni TV sa balay pero wala na andar na og YouTube, mag-worship sa Ginoo. Pero yung nga nagsubaybay niya ng mga programa sa TV, wa mi ana. Imong tan-awon pod ang mga programa ron sa TV, ang mga salida murag halos naghisgot ng kabit-kabit. No? Naghisgot ng mga bata pa kay maguyab-uyab. Kunya murag ordinaryo na lang ang kanang naay other man or other woman sa kinabuhi. But here in our passage, in our lesson, itudloan ta nga dapat stable ang ato ang kaminyoon. Dapat lig-on ang ato ang kaminyoon na may problema nga moabot mga igsoon. We should not end in separation. Dili solusyon nga magbulag nganha ang bana o asawa kung moabot muhasmag kanila ang problema sa ilahang kaminyoon. Ang mga anak, Psalms 127:3-5. Children are the inheritance that God will give us. When a man dies without children, his home still not built. So, nindot yun nga naa kay anak. So, ang pamilya nga blessed. Psalms 128:3, naghisgot ka na nga imuhang asawa shall be like a fruitful vine within your house and your children like olive plants around your table. Sa maning naghisgot man dito rin og fruitful vine. Vine is kanang grapes. Isa may produce sa grape. Ang grape mo produce siya o prutas nga lami kayo. Mahalon kayo nga prutas. So dapat ang imong asawa mataba, your wife shall be like fruitful vine. Ato imong asawa mahalon kayo. Grapes ko na, karting mahalon na. Then lami kaayo kanon. Lami siya ang grapes. Then grapes mahimo na siyang wine. Unya ang wine, storyahan ta mga kaibigan, mag-anam kadugay, mag-anam kalami. Ikaw ang asawa karon nga naminaw, mag-anam ka kalami. Aning kabuti po nga dili ko kamalosyan ha. No, kay tong kay naminyo na ka, di na ka mangarte. Ikaw po nga ba na kung mangarte imong asawa, ayaw po pagduda nga unsa man ni akong asawa ay nangarte man ni basin og nanigi pangartihan nga lain. Ayaw. Bana og asawa dili nato wadon ang ato ang pagkanabang inong pagkanabang pag-atiman, pag-ariglar nato sa ato ang kaugalingon. Pero ang mga babae gihatagan pod og tahas. Dan padayon ta sa ato ang lesson. Okay? Sa ato ang teksto. Ang teksto naghisgot usab nga kung ang mga babae mahimo siyang fruitful vine within the house, your children will like olive plants around your table. Ang olive plants mga kaigsoon na, kung sa may role ni ining olive plants. Ang olive plants mo produce ka na siya one of the best oil in the world. Olive oil. Ang olive oil is an oil nga na siya healing property. So sa ato ka siguro dali sa Pilipinas, murag ang nailhan ginatong oil is coconut oil. Ang coconut oil na siya healing property. Pero mas taas og healing property ang olive oil. In other words, the role of the children in the family is maghatag siya og healing. Then olive oil mao pud ni siya ang ginagamit sa una nga oil to anoint the sick, to use this oil para nga mo-anoint og mga tao nga mo trabaho sa mission sa Ginoo. Meaning ang mga bata nato, ang mga bata nato should give us healing sa whole family. Meaning ang mga bata ayaw mo pabadlong sa inyong mama o papa. Nga instead, ang inyong mama o papa na ay mga problema, na ay mga gibati sa lawas, makakita sa inyo,
bisag kasakit ang hawak, makakita sa inyo dapat malagsik ka naman. Ulid kamo, uwid. Na healing power. Dili kay mo na hinungdan hinuon nga dali mamatay inyong papa ug mama kay nagpabatlong mo. Erase, cancel in Jesus name. Ephesians 5:28 nakakaigsoon na naghiskot po ni siya o conjugal love. The standard that God set for each man is very high. Remember sa ato sa mga lalaki unsay command sa Ginoo, love your wife with the same love that God entrusted to His ecclesia. Kung si Jesus nihatag siya sa iyang kinabuhi for His ecclesia, sacrifice siya, the same principle nga ihatag ko nato ato ang pagkakita diha sa ato ang asawa. The command of God for a husband is to love our wife. Okay? There must be a firm commitment sa usa ka lalaki na higugmaon gud niya ang iyang asawa. Pero ang command pod sa Ginoo sa asawa ngadto sa bana is honor your husband. Lahi ang command sa Ginoo sa lalaki ngadto sa babae, lahi ang command sa Ginoo sa babae ngadto sa lalaki. But both should make a commitment that they will never allow the flame of romantic love to die down, burn out in their marital life. Dili gyud i-allow na kung dunay murag nabugnaw na sa iyang pagigugma, paturusan pagid nimo, imuha pag yung sugnuran, dili nato na i-allow. At all cost, dili nato i-allow na aron nga permi init ang pagigugma ay sa bana o sa asawa. Paul emphasized working with homogeneous groups. In the scripture, he encouraged women to develop in ministry and to be trained so that they can teach other women. So, munang sa G12 nga concept, dili na G12, sa Bible mo na, ang nag-i-adapt sa G12, homogeneous yun. Ang lalaki, mulid siya sa mga lalaki, ang babae, mulid sa mga babae. Sana sa reason nga nang ako asawa gipaundang na kong trabaho sa bangko para nganaan na jud ko'y kauban sa pag-lead sa EDB Ecclesia. Kung na nagpasabot nga ikaw undang po ka babae sa imong trabaho, sagi lang ni kay munay gisulti sa amo sa Ginoo. Ya, ako magid ang among task kay full time magid mi sa ministry. Kung kamo nga namoy mga job, namoy mga business, that's it, may inyo ng biyaan para makaalagad mo sa Ginoo. Pwede ra nga naa gyapon sa inyo ha. At the same time, mga lagad mo sa Ginoo, pero babae ngadto sa mga babae, lalaki ngadto sa mga lalaki. Okay? So, na-roll. Titus 2:4, mabasa na ito nga itagaag responsibilidad ang babae na butik sa leadership diya sa panimalay o sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Then, responsibility pod nato diha sa panimalay. Unsa may responsibility nato sa panimalay? Ang responsibility nato sa panimalay is to discipline. No? Kinahanglan mo impose ta o proper discipline diha sa panimalay. So nang discipline kana bang bunala na to tong anak isulod na tong sako? Ya bunala na to pasuhan. No kay disciplinaryan ta no. Discipline nato should edify, should encourage, and should comfort. Kung mo disiplina ta sa itong mga anak, kinahanglan makapaligod sa ilaha, makapa-encourage sa ilaha, o maka-comfort sa ilaha. Mga bata, nga naminaw karon, mga bata nga naminaw karon, ayaw ninyo himuang nga perfecto imong papa ug mama. Wala mo'y perfectong mama o papa, kay kamo po di mo perfecto nga anak. Kami nga mga papa o mama, dili may perfecto. Pero, gimahal mo na mo. O nang maningkamot jud mi nga buhaton namo ang among mahimo pinasikat sa kabubuton pod sa Ginoo, maningkamot mig sunod sa kabubuton sa Ginoo to give you the best in this world. Walay ginikanan nga naguna-una og kadautan sa iyang mga anak. Dili man may perpekto nga mga ginikanan.
Pero timan-i gina ninyo, willing kayo mo sakripisyo para sa inyo. Muna umudisiplina mi, kuhaan ninyo ang wisdom. Pagkitapot nga mga amahan o inahan, pag mudisiplina ta, bantayan na to. It should edify, it should encourage, it should comfort our children. Then, the importance of good instruction. Dapat mo instruct po ta, kung nata instruction sa itong mga anak, ayuhon po na itong instruct para di maglibog itong mga anak, no? Unsa atong gusto sa balay, dapat masabta na sa ato ang mga anak. Then, our responsibility gyapon is to provide for our family. Isgutan na nato kaganiya. Then, responsibilidad po nato ang pagtudlo sa atong pamilya sa proper values in life. Moral values. Tudloan nato sila kung sa'y tama o kung sa'y mali. Then, ingon nga babae, kinahanglan nga virtuous ka, dalaygon ka nga babae. Then, kinahanglan nga ang ato ang marriage may not be perfect because it cannot be, but at least mahimo siyang ideal na marriage. Sa mga Kristohanon, it is my prayer, labaw na sa EDB Ecclesia, nga if possible, gamay ra kay casualty na to nga nagabulag ang banag asawa sa EDB, people of God. Kung ikaw bulag ka sa imong bana o sa imong asawa sa una, nag-EDB ka, that's another story. Ang Ginoo nasayod sa imuha, may hugmaon ang Ginoo sa imuha, wala kang gi-condemn sa Ginoo. But of course, paningkamot po nga ma-restore ang imuhang pamilya. With the grace of God, no, paningkamot po nga masunod ang kabubuton sa Ginoo. Pero kadtong mga karon mga young people, wa pa namin nyo. It's my prayer nga kanabang if possible din sa EDB people of God, walay broken family na nga makita mo. Amen. Amen. Nga ang mga young people din mo create siya, mo pundar siya og panimalay nga lig-on. Mo pundar siya og panimalay diin ang gugma sa Ginoo makita. Mo pundar og panimalay diin mahimong example sa mga tao sa palibot unsaon sa pagtinuoray o pag-alagad sa Ginoo ingon nga panimalay. In conclusion, mga kaigsoon, the origin of the family goes back to the origin of mankind and is part of God's plan for all humanity. Naagini ang original ni ini ang Ginoo gyud mo inagpundar. That's why God's plan is to restore the family with the purpose to rebuild that which the enemy tried to destroy. O ginano, dapat ato agyong ligunon ang pamilya kay mao gini ang gipaningkamutan sa Yawa nga iyahang gun-obon. Kay kung magun-ob niya ang panimalay, sayon na yang niya gun-obon ang simbahan. Because family is the unit structure of our society. When the family is broken, the society will be broken. The ecclesia will be broken. That's why kinahanglan ingatan nato ang ato ang panimalay. We will handle it with care. Kinahanglan nga mopundar ta og panimalay. No di ta mga young people nga wa pa namin nyo, iampok gid ninyo ang inyong maminyoan. Iampok ninyo ang inyong future nga family. Nga usa siya ka pamilya nga makapahimuot sa Ginoo. Usa siya ka pamilya nga kana bang mga lagad gyud sa Ginoo. Kung ang imong pamilya karon igsoon dili problema. O dili perfecto na ay problema. Labaw na nga dako siya og problema. Gidasi ko ikaw. Balik sa imuhang Creator. Balik ta sa Dios nga mo'y nagpundar sa pamilya. Wala na laing solusyon pa. Gusto ka nga imong pamilya kining malipayon, gusto ka sa imong pamilya nga malamposon, wa na lain pa. Go back to the original source of that family. Siya ra gyud ang makahatag nato. Ang Dios ra gyud ang makahatag kanato og pinaka-pattern, pinaka-platform unsaon
nga ang pamilya mahimong magmalamposon. Gidesign sa Ginoo ang ato ang pamilya na lig-on, malamposon o mo trabaho sa sugo nga gisangon sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi ingon nga Kristohan. So igsoon niining kagabion ako pagampo kanimo. Pagampo nako sa tanan. Na kita buligan gayud sa Dios nga maistablisar nato ang ato ang panimalay nga likon, panimalay nga may gugmaon sa Dios, panimalay nga sama sa gisulti ni Joshua. As for me and my house, we will serve the Lord. Dapat mo na imong motto sa imong kinabuhi. As for you and your family, you will serve the Lord. Magapo ko kanimo. Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Panalangin ni Ginoo ang matag panimalay nga nagapaminaw niini, naga-watch niini nga video Ginoo, nagapaminaw niini nga SOD Lesson 1 Father God. Lord, bless them, O God. Hallelujah. Lord, let it be Ginoo ang kaluwasan nga libre nga imong gihatag kanamo. Amoa kining masabtan Ginoo, ma-enjoy namo kini O Dios ingon nga panimalay. Let it be Father God nga ingon nga na-save nami Ginoo. Tungod kay naluwas nami Ginoo, maga-produce gyud kami og usa ka ideal family, usa ka pamilya Ginoo nga mahimong salamin sa mga pamilya nga naa niining nga kalibutan. Labaw na niining panahon na karon Ginoo, daghan kay mga broken nga families, Father God. Kami nakampo Ginoo nga sa EDB people of God, imo kaming spare, yana nga problema Ginoo. I decree and declare in Jesus' name by the power of the Holy Spirit nga walay broken family sa EDB people of God. O kung naa may mga broken family karon, I decree and declare in Jesus' name na ay shalom, na ay restoration nga manghitabo. This is our humble prayer in Jesus' name by the power of the Holy Spirit. Amen. Ay nabi na tanan ang Dios magapanalangin gayud ka nato sa atong pagpadayon sa pagpamalikat.